Opo. Pero hindi naman ibig sabihin na magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. Kung nagkasala ka, kagaya nun, lumapit, kilalanin mo. Pinapakilala sa'yo, kilalanin mo. Hindi naman, doesn't necessarily mean na pupuntahan mo lahat ng kapatid o kaya pupunta ka, mga kapatid. Sino naman ang ganun, di ba? Opo. Halimbawa, wala namang kinalaman siya doon sa, wala naman siyang kinalaman doon. Ay, ganun pala yung, alam mo naman naalala ko tuloy yung bata na tinatanong ng doktor ano ba ang masakit sa'yo? Sabi doon sa bata. Natakot yung bata. Ay, may chismosa. Sabing ganun. Kasi nasanay siya ng marites. Akala yun, naninismis lang yung doktor. Dahil tinatanong siya kung ano masakit sa kanya. Sa halip na sabihin tuloy yung sakit ng bata, dahil natakot na sa chismosa, ay may chismosa ka. Tumayo yung bata. Hindi na sinabi kung ano masakit sa kanya. Di ba, Brad Rodel, reality lang. Opo, Let's kuya. be realistic. Di ba? Intindihin natin ang ayon. Magpahayagan kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. Kung meron kang nagawang kasalanan sa kapatid mo, recognize mo. Kasi nga magpapatawaran Opo. Kaya nga pagdating dyan, hindi ba, di nasa 5:16 ka, kapatid na Rodel. 19, puntahan mo. Opo. Mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay nalilihis sa katotohanan at siya'y papagbaliking loob ng sino man, ay alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Kung ang sino man sa inyo nalilihis sa katotohanan, siya'y papagbaliking loob ng sino man. Ba't ka malilihis sa katotohanan? Pagka nawawala ka doon sa, di ba gano'n naman kapatid na Rodel pag Opo. ayaw mong aminin, ayaw mong i-recognize, ang katotohanan wala sa'yo. Paano ka magbabalik sa katotohanan? Di ba? Opo, kuya. Opo. Kaya, paano tayo magkakapatawaran kung hindi naman natin inaamin yung kasalanan natin? Di ba? Opo. Na hindi mo nire-recognize yung kasalanan mo. Pagka ni-recognize mo, nagsisi, sabi, kinilala yung kanyang kasalanan, sawayin mo, napasaway, nagsisi, di patawarin mo. Pero ikakaila, paano mo patatawarin? Opo. Di ba? Paano ka ngayon naman maaalis doon? Ano mangyayari sa'yo? Huwag ka naman dumamay. Ikaw naman, kapatid na Rodel. Ikaw naman sa sarili mo, huwag mo idamay naman sarili mo doon. Huwag mong dalhin doon sa ikaw ang magdala ng puot. Opo. Brad Rodel, managutang kayo sa Diyos pagka ganun, hindi ba? Opo. Kaya, maging matalino tayo, Brad Rodel. Huwag ang mangyari sa ating mga magkakapatid sa halip na makapagpatawaran tayo, makapagpakita ng pag-ibig, ang mangyari sa atin, magkapuotan tayo. Pag nagkapuotan tayo, kung kayo magngangat-ngatan, kayong maglilipulan, di ba? Opo. Pagka napopuot ka sa kapatid, mawawalan ka ng buhay na walang hanggan. Hindi ka pananahanan ng buhay na walang hanggan. Yun ang gusto ng kaaway. Yan. Kaya mamaya, loobin, didiscuss natin yung ibang mga bagay, kapatid na Rodel. Pero at this point, sana po ma-realize natin mga kapatid yun. Isang bagay, pagka kung sinasabi ng sino man na siya ay walang kasalanan, dinadaya ang kanyang sarili. Kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. Ang katotohanan ay wala sa atin. Doon sa mga panahon
na meron kang dapat i-recognize, kapatid na Rodel, na pagkakasala para pagsisihan, no? Para tayo ay mapatawad dahil kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Paano mo hihingi ng tawad sa Diyos yung hindi mo naman inaamin sa Diyos na nagkasala ka? At paano ka namang magbabago, Brad Rodel, nang hindi mo naman nire-recognize na yung ginawa mo'y kasalanan? Oh. Hindi ka magbabago. Opo. Oh. Kaya ganun pa din ang gagawin mo. Utang ka pa rin ng utang na alam mong hindi mo naman kayang bayaran. Oh. Ang masama, humihiram, hindi nagsosoli. Tandaan ninyo yan, mga kapatid. Pagka ayaw mo magsoli, iba yung ano kasi, kapatid na Rodel. Pero pagka ikaw pa matapang, ikaw na nang hiram, masama yun. Opo. Masama yun. Mm. I-recognize natin, mga kapatid, para po tayo ay magpatawaran tayo. Doon pumapasok yung pag-ibig, kapatid na Rodel. Di ba? Na Opo. iniaalis ka naman doon ng kaaway. Pababayaan ba natin yun? Alisin tayo naman ng kaaway doon sa ang tinuturo sa atin ay pag-iibigan. O ngayon, pag nasaksakan yan, mangyayari, magkakapuotan tayo. Ikaw naman, merong ganun, ayaw mag-recognize, wag ka naman ikaw madamay. Otherwise, Brother Rodel, pareho na kayo. Opo. Dalawa na. Nakapasok ang kaaway. Nakita mo kung ganong katindi, Opo, kuya. Gaanong katindi. Kung paanong isinasaksak ng kaaway yung lahat ng paraan para ka mawalan ng buhay na walang hanggan. Yun po ang ating dapat na mapagtulong-tulungan ng mga magkakapatid na wag nating pabayaang mabiktima po tayo. Na pamahayan tayo ng puot at pagkatapos ay hindi na tayo matutong sa halip na tayo magpatawaran ay magkapuotan tayo. Kaya mahalaga din naman yung marunong tayong mag-recognize ng ating pagkakamali. Mahalaga na marunong nating i-acknowledge kung nagkulang tayo, aminin natin, ihingi natin ng tawad una sa Diyos. Sa pinagkasalahan natin, tayo naman ay magpatawaran dahil mayroon namang utos sa atin ng pagpapatawaran, magsisi tayo, magpasaway tayo. Huwag nating pabayaan na magbunga ito ng kamatayan sa atin. Bumalikwas tayo sa ating mga pagkakamali. Never naman tayo, kapatid na Rodel, na para bang nagmamalinis na kagaya ng mga sobrang mga malilinis na perfectum paniwala nila sa buhay nilang hindi ganun kapatid na Rodel, mahalaga po yan. Magtiisan kayo sa isa't isa, magpatawaran kayo. O paano mangyayari yun? Dapat kilalanin natin, magpahayagan tayo sa isa't isa. Kilalanin natin, magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. Ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid na gumagawa ng mabuti. Sana maintindihan mo din yan, Brother Rodel, Opo, kuya. Sino ba yan? Sinasabi dyan, malaking nagagawa ng maningas na panalangin ng Ng taong matuwid. Tandaan mo, walang matuwid naman na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Opo. Kaya kailangan natin, magpahayagan tayo. We have to recognize yung pagkakamali natin. Diba? Acknowledge yung ating mga kasalanan, pagsisihan, ihingi ng tawad,
magpatawaran naman tayong mga magkakapatid. Kung meron namang hindi naman kinikilala yung kanyang kasalanan, huwag ka namang gumawa ng galit ng tao, kapatid na Rodel. Di ba? Opo. Kasi pagka galit ng tao, paiiralin mo, hindi yung galit ng Diyos. Kasi yung galit ng Diyos, yun ang nasa katwiran eh. Yung galit ng tao, hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Pag may nagkasala sa'yo, ano ibig sabihin? Galit ng tao, pinairal mo, labas sa katwiran. Di ba? Ibig sabihin, kung gagawa ka, magagalit ka, dun ka sa katwiran. Huwag kang lalabas sa katwiran. Di ba, kapatid na Rodel? Opo. Kaya nga sinabi, mga galit kayo. Paano magagalit? 4:26 ng Efeso, kapatid na Rodel. Opo. Kayo'y mga galit at huwag kayong mangagkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Oo, araw ng ano yan? Araw ng katwiran yan kapatid na Rodel. Kaya nga, di ba, Opo. sinasabi yan, meron kasing araw ng katwiran. Ang sabi ng banal na kasulatan, kapatid na Rodel, sa 4:2 ng Malakyas, pakibasa mo. Opo. Ngunit sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan, ay sisikat ang araw ng katwiran. Oh, di may araw ng katwiran dun sa Opo. natatakot sa Diyos, sumusunod yun sa utos. Alam mo naman yun. Lahat niyang Opo. utos katwiran. Oh, di Opo. ba? Kaya sisikat ang araw ng katwiran. Huwag lulubog yung araw ng katwiran sa'yo, kapatid na Rodel. Magagalit ka man, ang sabi, kayo'y mga galit, huwag kayong mangagkasala. Ano ibig sabihin? Ang galit ng tao, hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Anong galit ang tinutukoy dyan? Yung galit na ang ibinubunga sa iyo'y kasalanan. Yung galit na nawawala ka sa katwiran ng Diyos. Nagalit ka, nung magalit ka, nanapak ka, katwiran ba yun? Hindi po. Di ba? Hmm. Yun. Nagalit ka, namaril ka. Nagalit ka kung ano, ay yun. Nawala ka na sa katwiran. Kaya, kung magagalit ka, sabi, mga galit kayo, huwag kayong mangagkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Huwag kang mawawala sa katwiran. Kapatid na Rodel? Dahil ang galit ng tao, hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. At dun ka dadalhin, kapatid na Rodel, to the point, magkakaroon ka na ng puot. Pag napuot ka na, wala ka na sa katotohanan. Pag nawala ka sa katotohanan, wala ka ng buhay na walang hanggan dahil hindi ka makakalaya sa kasalanan, kapatid na Rodel. Tignan natin ngayon yung iba pang mga bagay kung loloobin ng Diyos mamaya sa atin naman pong paghahandog ng pagpapasalamat sa Diyos. Sana po ay meron tayong madala dahil konektado po ito sa pinag-uusapan natin kung ibig nating makapanatili, may pag-asa tayo doon sa buhay na walang hanggan na mga magkakapatid. Huwag nating pabayaang madala tayo sa panig ng kaaway. Sana naintindihan po ninyo ang bahaging ito ng ating pag-aaral. Sa Diyos pa rin ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. Salamat po sa pagkakataong makapaglingkod sa inyo. Magandang araw sa inyong lahat.